nagagalak
Dakilang Ama, walang kapantay sa paghahari niya, tunay at tapat. Kung mabubuhay ka at bubuhayin ka, ang kaparaanan niya at pamamaraan ay pagkakaloob niya. Papaano ang mahihirap ngayon? Papaano ang salitang ang umaasa sa akin at ako na lamang ang pag-asa ay di ko sila pababayaan kung pababayaan ng Ama na kung wala kang kayamanan ay mamamatay ka, na kung wala kang salapi ay di matutubos ang buhay mo. Pinakita ng Ama, buhay siya, makapangyarihan siya, dakila siya. Ang pamamaraan niya ay di pamamaraan ng tao. Ang kaparaanan niya ay maibibigay niya sa tao. At ang kahiwagaan ay kakamti ng tao. Ang buhay ay sa kanya na pinahiram at ipinahihiram na patuloy sa tao. Kaya't habang may buhay, siya ang pag-asa. Bilang katauhan, marupok, mahina, may takot, ngunit ang Ama ang nagpapatapang, ang nagpapatatag, nagpapalakas ng loob upang sa hamon ng buhay, makalaban ka. Kaya tali kayo mga inibig ko't minamahal, ang hamon ng buhay, ang kaligtasan ay kakamtin sa patnubay ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bilang Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman, totoo, ang wika, buhay, at may kapangyarihan ng salita, sa Kanya ka magtiwala, di ka pababayaan dito sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa awit. Paumanhin po. Ang nagsipi po ay awit ang nilagay, ngunit sa aklat ni Job pala ito. Mula sa aklat ni Job, sinabi pa ni Elio, makinig kayo, matatalinong tao. Itong sinasabi ko ay pakinggan ninyo. Kung masarap ang pagkain, nasasabi pag natikman, bakit din nyo maunawa pangungusap na mainam? Ating talakayin, ito ngang usapin. Kung sino ang tama ay ating alamin. Ayon dito kay Job ay wala siyang sala. At itong katarungay ikinakait daw sa kanya. Kahit daw siya matuwid, ay ayaw paniwalaan. Pinipilit niyang siya ay walang kasalanan. Gayon may sinugatang halos ikamatay. May nakita na ba kayong tulad nitong si Job? Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos. Panay na masama ang kanyang kasamahan. Nakikihalubilo sa mga makasalanan. Sinabi niya na walang mabuting idudulot. Ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Ako'y dinggin niyo at inyong sagutin. Ang Diyos ba'y magbubuyo ng gawang linsil? Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa. Ginagawad sa kanila ayon lamang akma. Ang dakilang Diyos ay di gumagawa ng masama.
Wala siyang inaapi o inaalip pusta. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan? At sinong nagtagubilin sa kanya nitong sanlibutan? Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, siya'y mamamatay sa alabok ang tungo. Kung matalino kayo, ako'y pakinggan. Di ba makatarungan ng Diyos na banal? Bakit hinahatulan siya na parang makasalanan? Sa mga hari ay siyang nagpaparusa. Kung sila'y masama at walang halaga, siya na lumikha sa sangkatauhan, walang itinatangi mayaman o mahirap man. Sa isang kisap mata ang tao'y mamamatay. Ang hampasin ng Diyos bigla na lamang papanaw. Kahit sa malakas o makapangyarihan, bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya. Kahit gaano kadilim ay kanyang nakikita, di maililihim ng tao ang taglay na sala. Hindi kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon upang sa tao ay gawad ang kanyang hatol. Hindi na rin kailangan siya ay magsiyasat upang ang mga pinuno'y alisin at palitang lahat. Alam na alam niya ang kanilang gawain. Sila'y ihahagis sa gitna ng dilim. Pinarurusahan ng masasama nang nakikita ng lahat. Dahil sa pagsuway sa kanyang mga atas, ang mahihirap ay napipilitang dumaing sa kanya. Kaya naman sila'y dinirinig niya. Kung ipasya ng Diyos na manahimik, mayroon pa kayang maaring umimik? Kung kanyang talikdan ang sangnilikha, ang tao kaya ay may magagawa. Walang magagawa ang alinmang bansa upang makaiwas sa punong masasama. O ang sala mo ba'y nasabi na sa Diyos at nangakong lalayo na sa gawang baluktot? Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa? Nangako ka na bang titigil sa sa gawang ditumpak at isipang lisya? Pagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan. Ikaw ang magsabit sa amin sa isay. Sabihin mo lahat ang iyong nalalaman. Ang taong mayroong taglay na talino, ang makarinig sa akin magsasabi ng ganito, ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan, at lahat ng sabihin niya ay walang kabuluhan. Ang sinasabi niya ay isipin ninyong lubos. Masasabi rin ninyo na wala siyang Diyos. Paggawa ng masama ay ayaw niyang tigilan. Sa harap ng madla, ang Diyos ay inuuyang. Si Job ay isang matuwid na tao sa pananaw ng Ama. Si Job ay isang mabuting tao sa pananaw ng Ama. Si Job ay nagkaroon ng matinding pagdalisay sa buhay niya. At sa kanyang dinanas, kinutya, hinamak siya sa kanyang karanasan. Marami ang umayaw at tumalikod sa kanyang kalalagayan, maging ang kanyang mga kaibigan. Kaya't itong si Elio ay nagsalita ng gayon sapagkat sa sinambit ni Job sa kanyang kalagayan. Ngunit kung susubaybayan ninyo ang kasaysayan nitong si Job, ang wika ng Ama, hindi ko patatawarin ang mga kaibigan mo kung hindi ka ang manghihingi ng patawad sa kanila. Kung gayon pala na si Job ay isang makasalanan at si Job ay isang nagkasala dahil sa kanyang tinuran, sana hindi gayon ang winika ng Ama. Sa kanyang sakit na naranasan, sa kanyang hirap na naranasan,
nagkaroon ng palitan ng usapin at paliwanagan. At ito ang ginawa na kunwari pinagtanggol ni Elyo ang Diyos. Ngunit pawang katotohanan, pinagtanggol nga ba? Kaya't kung inyong susubaybayan ang kahulihan, ito ang winika. Buhat sa ipo-ipo, sumagot si Yahweh, tumatag ka at tumandang parang tunay na lalaki. Ika'y aking tatanungin, sa akin nga ay magsabi, ako pa ba ang ibig mong ilagay na masama? Upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama. Lakas mo ba ay katulad ng lakas nitong Diyos? Dinig mo ba yung umuugong sa katulad ng kulog? Dinig mo ba'y umuugong na katulad ng kulog? Balutin mo ng sarili ng kadakila at karangalan. Ikaw muna ang mag-angkin ng kaluwalhati, kaningningan. Ibus mo nga ang tindi ng iyong puot. At subukin kung kaya mong ibagsak ang hambog. Subukin mo kung kaya mong ibagsak ang palalo. Tingnan mo kung ang masama ang iyong may gugupo. Kung magagawa mong sila itago sa alabok, o maibabaon kaya sa ilalim ng sinukob. Kung yan ay magagawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan mo. Napakahaba ng binigkas at tuwirang kinalaysay. Ngunit kinilala ni Job ang kanyang pagkakamali. At sinambit ng Ama ang ganito sa kanya. Sumagot itong si Job. Ang sagot naman ni Job kay Yahweh, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, anumang balakin mo ay walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Ikaw ay makinig sa akin sasabihin, at yung iba diyang sagot mo sa akin. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin ang namasdan, kaya ako'y nagsisi ng buong taimtim, at ang sarili ko'y aking tinatakwil. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman ang hinanap ni Yahweh. Sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog at kayo'y papanalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin ang inyong kamangmangan dahil sa di ninyo paglalahad ng buong katotohanan sa Kanya. Ganoon nga ang ginawa nila, Eliphaz, Bildad at Zophar. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Ang hindi alam ng mga ito, kaya naganap lamang kay Job ang gayong pangyayari, sapagkat nang dahil siya ay isang mabuting tao, na pinagsikapan niyang gawin ang kanyang nalalamang kabutihan na yun lamang naabot niya at natututunan. Ngunit hindi niya pa lubos kilala ang Ama. Hindi pa niya kilalang lubos kung sino at ano ang Panginoon. Ngunit nagsisikap niyang gumawa ng mabuti, pinagsisikapan niyang makagawa ng kabutihan, at isang araw, kaya naganap ang mga ito sa kanya dahil sa sinubok ni Satanas si Job. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz.
Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos, at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami silang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki, hali-haliling naghahanda sa kanilang bahay at tuwin ay naanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing natatapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling lihim na nalalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa labas sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Tingnan nyo. Wala siyang katulad sa daigdig. Wala, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Tugtong pa ni Yahweh. Magot si Satanas. Si Job kaya'y matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpala mo siya, iningatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Pagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kaniya sumpain. Nabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis na sa harapan ni Yahweh. Nakikipagtipanan din pala ang kalaban niya sa Ama. At nakikiusap din pala at pinagbibigyan naman din pala. Kaya mapalad kayo, mga lingkod na nakaresolba. Dahil alam ng Ama, tapat kayo sa Kanya at nilalabanan ninyo ang buhay, pinagtibay kayo upang magpatuto kayo ngayon. Hindi niya pinabayaan kayo ay igupo upang may magbuhay pa totoo na wala pa kayong kabatiran bago pa ang lahat ng itong pangyayari. Tandaan mo, isang araw may magpapatotoo dahil makahuhulagpos sila. At ito yung araw na ito na walang nagsabi sa kanila, ngunit udyok upang patotohanan ng Espiritu. Ang salita niya ay walang pagkabula, araw ay tatakda. At sinong magpapatotoo kung walang lingkod ng mga nakibakat lumaban upang patotohanan ng amang buhay, ang amang kaligtasan at ang amang kagalingan habang may buhay, may paraan. Sa iba't ibang kaparaanan at pamamaraan. Kaya naman, sa unang panahon, kung papaano ang natural ay ginamit sa panahon ni Ezekias, ang kanyang bukol ay nawala sa pamamagitan ng buko ng igos. Sa panahon ni Elias, sa panahon ni Eliseo, walang ginamit kundi panalangin, pag-ihip sa ilong, pagdagan sa katawan ng bata na binuhay. Upang makita ang kapangyarihan ng Ama, upang mapatutuhanan ang kadakilaan niya, upang may siwalat ang kabutihan niya sa kaparaanang kahiwagaan at mahimalang gawa. At paano kung lahat ng tao ay sa gayon na lamang mananahan sa talinong kaalaman na pinag-aralan na pinagsunugan ng kilay?
Kaya nga't tinuran ay maliwanag. Gagamit ako ng iba't ibang pamamaraan sa buhay ninyo. Magbibigay ako ng lahat ng kasangkapan para sa buhay nyo. Ibibigay ko ang mga instrumento para mabuhay kayo. At iba't ibang kaganapan ay magpapakita sa inyo upang ang tumutotoo sa aking espiritu at nagpapakatotoo sa aking espiritu, pakikita ang buhay na Diyos ninyo. At magala kayo. Bakit? Katulad ng lumisan na nakita ninyo. Bakit siya pinaalis? Sapagkat hindi siya kayang pagalingin dito sa edad niyang yaon. Ang kanyang kalagayan ay gayon na lamang. Ngunit mapalad siya na nagmiting makatungo sa dakong ito. Ang makaramdam siya at makadama ng amang hinanap niya ay isang sapat na kaligayahan ng puso niya. Labas-masok, labas-masok. Ba't hindi gumagaling? Sa madaling salita, saan lumalabas lang pumapasok? Sa ospital, hanggang tumanda. Kung magkagayon, iba't ibang kaparaanan sa buhay, sa iba't ibang pamamaraan ng bumuhay, masisilay man din kung tao'y matuwid na kikilala, tapat na tatanggap, habang may buhay, may gagawin ang Ama. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kung masalapi ka, kayang-kaya mong maglustay o maglahad ng salapi para habulin mo ang buhay mo at itaya mo ang salapi mo para sa buhay mo, paano kung wala kang itatayang salapi? Kundi ang pananalig mo na lamang at pagtitiwala mo. Ibig sabihin, kaya ka namatay dahil wala kang pera? Ibig sabihin, kaya ka hindi gumaling dahil hindi ka naidala sa ospital? Kung magkagayon, bakit yung mga nadala namatay din? Marami pa kayong walang alam. At hindi ko ipapangat si Constancia sa kapahamakan. Kaya't anuman ang sa akin batid at sa kanya'y pinababatid, kung hindi patakda, wala kayong malalaman. Ngunit magala kayo't matuwa na matibay ang paniniwala, at ang inyong pagtitiwala ay buhay sa inyong diwa, at ang inyong pananalig ay nabuhay sa inyong puso. Ang pananalig nyo at pananampalatayang buhay sa isip at puso nyo, siyang sa inyo'y magbibigay paglaya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga't, kung magkamisan, dito nasusukat ang tunay na paniniwala, dito na pagtitibay ang tunay na pagtanggap, at hindi mo kaya na magtibay sa sarili mo, at hindi mo kayang pagtibayin ang sarili mo, lalong hindi mo kayang ang sarili mo ay patatagin mo, at di mo kayang palakasin, ikaw mismong magpalakas sa katawan mo at sarili mo, ngunit magalak at matuwa kung nakamit mo yaon dahil tinanggap mo ang gagawa sa'yo ng tiwaga. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig.
Disinsanay lahat ng taong mayayaman ay buhay. Sa kanilang naging karamdaman, nalutas ang kalutasan ng kanilang karamdaman at sa salapi ang naging daan upang sila'y makatigaw sa karamdaman at kagalingay kamtan. Ngunit pinatototohanan kung hindi kalooban ng Ama, gumugol ka nga at nagkaroon ka ng paggugol na laksa-laksa, bilyon man, milyon man, kung wala kang bilyon. Masaid man ang iyong yaman, kung di ka bubuhayin, wala kang salaping ipapalit para ikay buhayin at pagalingin. Kaya't ginagamit lamang ang anumang gamit upang magbigay kagalingan, upang magbigay instrumento sa kapwa-tao. Kaya't mapapalad ang ginamit na instrumento na hindi nagpakalalo sa salapi at hindi ginamit ay talino lamang, kundi ang paniniwala at pagtitiwala sa Amang bumuhay. Sapagkat di mo alam ang sasapitin mo. Kung salapi ang ginustot inuna mo, nakaresolba ka man. Paano kung isang araw, buhay mo naman, ang pinatutubos mo sa salapi mong kinamkam at kinita na hindi kayang tubusin ng anumang iyong nakamit sa buhay. Mapapalad kayo ng bawat araw nyo ang Ama, ang siyang tunay at tapat na tinanggap nyo, na alam nyo, siya ang buhay. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kung minsan pamamaraan lamang yan ng Ama, upang kung paano mabilis na kinuha mo ang salapi, mabilis din kukunin sa iyo. At kung paano maluwat mong inimbak at inipon, tinipon-tipon para paghandaan mo ang karamdaman mo, na yun ang isiisip mo na kapag nagkasakit kay may salapi kang bubunutin, kuhugutin, kukuhanin, doon mo tinalaga, doon mo nilalaan, doon pupunta. Pamamaraan. O dili kaya, upang patotohanan, kay lawat mong naghanap buhay sa isang kisap matay, mawawala lamang. Kay luwat mong nagsikap sa isang kisap matay, baliwala lamang. Ngunit kung kinilala mo at nakilala ang Ama, anuman ang dinaranas mo at pinagdaranan mo, alam mo, may hangganan na lahat, may wakas ang lahat, sasadyad ka, huhulagpos ka, pagkatapos galak ang kaakibat. Sumay niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't mapapalad kayo na nakasumpong ng liwanag, na naghanap ng liwanag, at nasumpungan ng liwanag, na nagmimiting magbagong buhay, at sa Ama'y sumusuko, at kinikilala nyo, batid nyong siyang buhay, siyang lakas, ninuman, pagarian kayo. Mula kay Mateo. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit sa mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon ng sabangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?
Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit isang oras, ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagdamit o nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sakalan, ay dinarapta ng Diyos. Kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Tapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Buhay ba nga ma? Ngunit bilang tao, sadyang mahirap itong gawin. Na yung bukas mo, hindi mo isipin, ang ngayon lamang ang maiisip mo. Sadyang bilang tao, marami kang pangarap, marami kang kagustuhan na marating, maabot, makamtan. At bilang tao, sadyang napakahirap pigilin yung pagnanasa mo bilang nais mong umasenso, nais mong gumandang buhay, nais mong maiba ka o matulad ka sa buhay ng kapwa mo. Sadyang napakahirap. Kaya nga't, ang pagkatao mo'y kalimutan, ang sarili mo'y talikdan, at ang amang iyong kamtin, at ang lahat ng mahirap sa iyo'y kanyang gagawing magaan. Buhay ba nga ma? Kaya't kung ang tao lamang ay magpapahalaga, ay sadyang hindi magpapakahirap ng isip at kalooban dahil lamang sa mga mithiing bagay sa lapi na magkamal ng limpak-limpak. Sapagkat madadala mo ba ito? May pantutubos mo ba ng kasalanan mo ito para iligtas ka sa impyerno at dalhin ka sa kalwalatian ng kaharian ng Ama at tumahan ka sa kanyang kaharian? Hindi. Kaya nga't, tao ang gumagawa ng kanyang kabalisahan, ng kanyang kaguluhan, ng kanyang pagdurusa, ng kanyang paghihirap kapag sinusunod niya ang lahat ng pita ng laman at lahat ng ibig ng katawan at ang sanlibutan. Buhay ba nga ma? Subalit, kapag namuhay ka na at nabuhay ka na ng may kasiyahan, ng may kakontentuhan, ng may kapayapaan, ng may kapanatagan, ng may kagalakan, alam mo na buhay ka na sa pamamagitan ng bumuhay sa iyo at ng Espiritong tinaglay mo dahil nakamit mo ang ibig ng Ama sa buhay mo na dapat ay maging ito, yaong namumuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban. Buhay ba nga ma? Kaya't nakikita nyo marami, kahit anong ipaliwanag mo, maraming tawang kahit anong ipaliwanag mo, kahit anong sabihin mo, nagpapakahirap ka, nagpapakapagod ka, anong gagawin? Oo. Mangarap ka. Oo. Pagsikap ka. Oo. Magpakasipag ka. Subalit alalahanin mo, may Diyos Ama. Kung hindi niya kayang ibigay sa iyo ang bagay na itong alam mong
hindi niya maibibigay sa iyo. Dapat di ka niya binuhay. Ngunit dahil alam mong binuhay ka, alam mong alam niya at kaya niyang ibigay ang makabubuti sa iyong buhay. Ba't nililimot mo siya? Ba't nakakalimutan mo siya? Kung nagiging abala ka, ang diwa mo, nila mo na nagumon pa ng mga ibig mo at nasa sa pagkatao mo at ng pangsanlibutan. Kaya kung kailan ka balisa, kung kailan ka na natitigatig, kung kailan ka na nababagabag, kung kailan ka na mahina, tsaka ka naghahanap, tsaka mo siya hinahanap. Ngunit habang nasa kasiyahan ka, habang sa nasa kagalakan ka, habang nalilibang ka sa gusto mo, habang nakakamit mo ang lahat ng gusto mo, masaya ka. Ngunit napasaya ka ba ng lahat ng nakamtan mo? Kung dinanas mo na ang malumo at malumbay, magulumihanan at di mapatag? Hindi. Doon mo mapagtatanto, hindi ka pala kayang paligayahin ng anumang nasa sayo. Buhay ba nga ma? Kaya mapapalad kayo na magtanto ninyo, na pagnilayan ninyo, ang ama palang tunay na ligaya, ang ama palang tunay na kasiyahan, at ang ama pala ang tunay na kaligtasan. Magala kayo't matuwa sa bawat araw na binibigay sa inyo ang malinis na puso at isipan, ang mabuting diwa at kalooban, ang kapayapaan at kapanatagan. Buhay ba nga ma? Kaya araw at gabi, masasabi mo, may nakalaan sa iyo, may nilalaan sa iyo, at aalayan ka ng Ama, ng ibig niya, na iibigin mo rin, yaong siya mismo'y sumaiyo. Buhay ba nga ma? Kaya't mapapalad kayo na sa bawat araw, nakalilimot kayo sa lahat dahil ang laman ng isip nyo ay siya mismo at ang nararamdaman nyo'y siya na rin sa puso nyo. Pinalilimot sa inyo ang anumang dapat na malimutan nyo upang di magdulot sa inyo ng kaguluhan, ng kabalisahan, ng takot at panghihina ng loob. Sapagkat siyang nagbibigay ng kalakasan, ng kalooban, ng kapayapaan, ng kaisipan, ng kapanatagan, ng kalooban, ng kasiyahan, ng kalooban, ng kakontentuhan, ng isipan. Buhay ba nga ma? Kaya kung natamo nyo na ito, purihin, purihin, purihin nyo ang Ama. Sapagkat itong tunay na kayamanan, yaon ang tunay na kaligayahan, ang siya'y sa inyo at siya'y sumainyo at kayo'y sa Kanya. Pagharian kayo, Nekaramenyahanam, Nekaramenyahanam, Nekaramenyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Sila? Ako? Sila? Ewan ko kayo. Kaya kami nananahan sa ganitong gampanin sapagkat una kaming nakinabang. Buhay ba ang Diyos? Ano ang pakinabang mo, Apo Kunching? Kayamanan? Kaya nga minamata kami eh. Kaya nga sinasabing, naglilingkod kayo sa Diyos, ba't hindi kayo mayaman? Naglilingkod teka kayo sa Diyos, bakit teka kayo naghihirap? Ang aming kayamanan ay di material at di nakikita ni numan. Ang kayamanan na kahit na wala kang limpak na salapi, mayroon kang kasiyahan, may kakontentuhan ka at may kapayapaan ka. Dahil paghiga mo, hindi yaong paghiga mo, pikit mata mo, gising diwa mo, kakabog-kabog dibdib mo, dahil takot ka. Yaon ang pakinabang mong unang-una. Yaon ang una mong kayamanan na tinanggap mo sa Ama
nang kilalanin, tanggapin mo siya at sumunod ka sa Kanya dahil binago ang isip mo, binago ang loob mo. Na sa dating buhay mo, pera, pera, pera ang gusto mo. Buhay bang Ama? Na sa dating buhay mo, paligsahan, paligsahan, paligsahan ka sa kapwa mo. Na sa dating buhay mo, sikat, sikat, sikat ang gusto mo. Na sa dating buhay mo, kapangyarihan, kapangyarihan, kapangyarihan ang ibig mo. Na dating sa buhay mo, ang gusto mo, mataas, mataas, mataas. Sino ka? Sino ka? Ako? Huwag mong dadanin. Yan ka bilang tao. Ngunit, sa bagong buhay mo, tanga, bayaan mong tanga ka sa paningin ng kapwa mo. Tonto, bayaan mong tonto ka sa paningin ng kapwa mo. Mahirap ka, bayaan mo sa pananaw ng kapwa mo at pagkakaalam nila'y mahirap ka. Wala kang karunungan, hindi ka nag-aral, bayaan mo kahit lait-laitin ka. Sapagkat hindi ito makababawa sa buhay mo at hindi ito makapagpapaiksi ng buhay mo. Bagkos, sa pagpapakababa mo, yun ang pag-angat sa pananampalataya mo. Buhay bang Ama? Sa pagtanggap mo, doon ka makakakita, doon ka magigising sa katotohanan na ang Panginoon mo ay nilait din, sinutya din, siniraan din, hinamak din, niluray-luray din ang katauhan. Subalit, ang Ama ang nagbigay ng tunay na liwanag. Buhay bang Ama? Kaya hindi ka hamak, hindi ka kawawa, hinahamak ka man, kinakawawa ka man, kahit na ikay aba at binibigyan ka lang. Sa palagay ng kapwa mo, para kang walang kwenta. Sa palagay ng kapwa mo, para kang isang walang kwenta-kwentang tao. Ngunit binigyan kang kahalagahan at pinahalagahan ka ng Amang sa iyo'y bumuhay at sa kapwa mo mataas ang tingin sa sarili. Buhay bang Ama? Kaya mayroong kaalaman ang kapwa mo na di mo kaalaman, ngunit mayroong kang taglay na di nila taglay. May kaalaman ka na di nila kaalaman, ngunit ang Ama, alam niya kung sino ka, ano ka bilang anak niya. Buhay bang Ama? Kaya hindi ka makikipagpaligsahan, hindi ka makikipaglaban, at hindi ka makikipagdebate. Bakit? Sapagkat hindi pinakikipagdebate ang karunungan, ang kakayanan at kaalaman na mula sa Diyos na lumalang. Sa tao lang yang kaalaman, sa tao lang yang karunungan, ang pakikipagdebate, ang pakikipagtagisan, ang pakikipaglaban. Ngunit, ang katotohanan, sinisiwalat yan, hindi pinakikipag-away, hindi pinakikipagmagalingan, hindi pinakikipagyabangan, hindi pinakikipagtagisan. Sapagkat ang Diyos Ama ay ayaw ng laban. Buhay bang Ama? Kaya't mapapalad kayo na sa inyong kababaan, nararamdaman nyo. Sa inyong hamak na katauhan at pagkatao, nararamdaman nyo. Sa inyong kamangmangan sa palagay nyo at palagay ng kapwa nyo, nararamdaman nyo ang tunay na nagmamahal sa inyo. Buhay bang Ama? Kaya, kung pinagbabasihan ka ng kapwa mo o kinukumpara ka sa iba na kapwa mo, ikaw ang kinukumpara mo sa buhay mo, ang ibig mo'y ang tularan, ang totoong tao na nagpapakatotoong tao na kinilalang Ama at totoo sa Kanya. Hindi ang ibig mo'y matularan ng kapwa mo na pangtao, pangsanlibutan ang gawa at salita. At yan ang pawang katotohanan, mga inibig ko't minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Tekaramenehanam,
Nekaramenea hanam, nekaramenea hanam. Hindi ka tutulad sa isang taong may alam at karunungan, na matalino at nakikipagdagisa ng talino, na kahit alam mo, kunwari di mo alam, pabayaan mo siyang manalo. Ngunit panalo ang Diyos sa'yo. Buhay bang Ama? Sapagkat ang taong palalo, magaling at nagmamagaling, hindi patatalo. Kaya ikaw ang magpatalo. Dahil alam mo, nagpakababa ka man sa kapwa mo, ang Diyos na nakakikilala at sino ka at ano ka, alam niya ang lahat ng anak niya. Buhay bang Ama? Kaya siyang hukom, siya ang hahatol. Hindi ikaw sa kapwa mo, hindi ikaw sa sarili mo, kundi mismo ang bumuhay kapwa sa inyong lahat ng tao. Kaya, kung tunay ang taglay mo, kung tunay na banal na espiritu, kailan may di ka makikipagpagalingan, payabangan, paligsahan, at makikipagtuligsaan. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramenea hanam, nekaramenea hanam, nekaramenea hanam. Sapagkat kung isang mangmangka ang nagbigay karunungan sa iyo ay ang pumili at gumusto sa iyo, hindi ka man ginusto ng kapwa mo. Sapagkat kung ika'y lumakas at naging malakas, ang pumilit gumusto ang nagpapalakas ng lahat ng tao. Kaya't, hindi baling hamak-hamakin ka, wag lang ang hahamak sa iyo. Ang tunay na kayang gawin ang lahat sa buhay ng tao. Maliban ng kasalanan at ipahamak ang tao, yaw nang di gagawin ng tunay na Ama na butihin, pagharian kayo. Nekaramenea hanam, nekaramenea hanam, nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sa maghapong lumilipas, nakakamit mo ang buhay, hindi dahil sa iyong pera, salapi o anumang yaman, kundi dahil sa Amang nagbigay buhay at bagay na nasa iyo. Kaya nga, ang mahilagpos mong maghapon at hinulagpos ka sa magdamag, siya lamang ang nagbigay buhay sa iyo, hindi ang anumang nasa sa iyo, dahil ang lahat ng ito'y pinahiram lamang sa iyo. Kaya't mapapalad kayong mga tumitingala sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at nagpapasalamat sa lahat niyong nakakamtan. At di ang sinasabi niyo'y, akin yan, akin yoon, akin lahat ito, na naimbak, natipon, at pinahiram sa inyo. Sapagkat wala kayong tunay na pag-aari, kundi ang inyong kasalanan at kamalian. Ngunit ang lahat ng mayroong kayo, lahat ay pahiram, buhay at bagay. Kaya't mapapalad kayong ang kababaan ay taglay nyo at ang kataasan ng Ama, nakataas-taasan siyang inyong kinikilala at tinatanghal. Nekaramenea hanam, nekaramenea hanam, nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Naunawaan niyo ba ang kwento ni Job? Inunawa niyo ba ang ibig sabihin ng Ama? Kung hindi pa ninyo ganang naunawaan at di pa ninyo maunawaan, humingi kayo ng pangunawa sa kanyang espiritu at ang taglay niyong espiritong mula sa kanya siyang magbibigay bukas diwa. Tayo na. Taas ang kamay. Purihin
pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sadyang kahit na kapwa-tao mo, ang naaabot ng diwa mo'y di naaabot nito, patotoo lamang na kahit kayo pare-pares na tao, iba't iba naaabot nyo. Kaya't mapalad ka kung ang naabot mo'y kabutihan at di maabot ng kapwa mo, ikaw naman ang magpaabot sa kanya kung taglay mo'y kabutihan. Sadyang ang kapalaran ay magkakaiba. Kaya hindi mo maring hamakin ang kapalaran ng kapwa mo. Sapagkat kung pinalad kang yumaman, pagpurit magpasalamat ka, hindi ibig sabihin na sa kanya na ang lahat ng yaman na iyong kapwa't maging ikaw. Sapagkat ang panahon ay nagbabago, ang buhay ay may pagbabago. Panahon lamang yan, takda-takda lamang yan, kaya't huwag mong panghawakan ng iyo kung anong mayroon ka, kundi panghawakan mo kung anong meron ng Ama at siya mismo sa salita at kapangyarihan niya. Upang sa gayon, ang lahat ng mayroon ka, mapanahan niya sa ginagamit mong maganda at mabuting paggamit mo, na ikaw rin mismo masisiya at matutuwa sa magandang paggamit mo sa pahiram niya sa iyo. Kaya mapapalad kayo na sa mabuting pangangasiwa ng mga pahiram sa inyo'y ginamit nyo sa maganda at nagagamit nyo sa mabuti upang patuloy na maramdaman nyo siya'y mabuting Ama ninyo. Kaya nga't, ang bawat araw nyo, mararamdaman nyong may Ama kayo, may Panginoon kayo, may Diyos kayo, kung tunay na ang puso nyo'y mabuti at ang diwa nyo'y mabubuti. Laman ito upang patuloy kayong makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, o kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kung noong una sa buhay may pagkakamali ka, at totoong nakapagbago ka, tunay na nagbago ka, umasa ka. Ang ibig mo ring baguhin na mababago at ibig mong gawin na mapagbabago ng Ama, asahan mo na magagawa niya rin ito tulad ng pagbabago mo. Sapagkat kung paano ka nagbago, hindi ikaw ang nakapagbago ng sarili mo. Kung paano kang nakapagbago, hindi ikaw mismo ang nagpabago sa sarili mo. Kaya't umasa ka, magtiwala ka sa pagbabago rin ng kapwa mo. At kung tunay kang nagbago, magtitiwala at maniniwala ka rin tunay na nagbabagong buhay din ng kapwa mo na nakita mong nagbago. Ngunit kung ikaw ay huwad ka sa pagbabago, di mo rin mapapaniwalaan ang totoong nagbago dahil ika'y huwad sa pagbabago. Kaya mapapalad kayong totoo sa pagbabagong buhay at nagnanasa kayong kapwa nyo'y magbago rin at umaasa kayong mababago rin sila sapagkat alam nyo, walang di mababago ang Ama. Kaya't patuloy kayong ipanalangin sila sa ibig nyong pagbabago na kayo'y binago dahil nakita nyo ang pagbabago'y masaya. Kung nasiyahan kayo, kung natuwa kayo, dahil alam nyo, ang nagbigay bahagi ng buhay ng pagbabago ay ang nagpapabago ng lahat sa panahon ng tao. Kaya't patuloy kayong mag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama.
Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Mapapalad kayong sa tuwin ay may takot sa pagkakasala. Sa tuwin ay natatakot na magkasala. Sa tuwin ay takot na magkasala. Kaysa matapang sa pagkakasala na kahit nagkakasala ay walang pakialam sa kasalanan niya. Nangangatwiran pa sa kasalanan at nangangatwiran na magkakasala man ay hindi daw parurusahan. Mapapalad kayo na may takot sa kasalanan pagkat takot kayo sa Ama na nagpaparusa. Sapagkat alam nyo, lahat may ganti siya. Mapapalad kayong patuloy ang paggawa nyo ng kabutihan sa pagmimiti nyong magpakabutit, magbagong buhay, pagkat siya mismo ang inyong mararamdaman. Pang patuloy nyong maalaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, kaya't kung patuloy kayong magbibigay ng pag-aalay sa Kanya, sa diwa, sa loob ay mananahan kayo ng kabutihan na dulot niya, mapapatotohanang butihing Diyos siya. Butihing Panginoon siya. Butihing Ama siya. Ama ng lahat sa daigdigan at kalangitan. Pagarian kayo sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Huwag kayong makontento at masyahan. Nasasabihin nyo, sapat na ito. Hanapin pa ninyong hanapin ng mabutit masusumpungan ng masusumpungan nyo ang kabutihan at patuloy kayong magmiting, mag-alay ng sarili para ang may paglingkuran sa iba't ibang paglilingkod, sa iba't ibang kawang gawa, sa iba't ibang pagsusumakit na siya'y malugod, pawa, pagpalain kayo. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Sabi ng iba, lagi kayo ekang nakatawa, siguro wala kayo ekang dinadala. Siguro wala kayong problema. Kung alam nyo lamang at nalalaman nyo lamang, masasabi nyo, kaya pala nakakatawa sila. Totoo pala, ang Diyos ang kasama. Buhay bang Diyos? Kung alam nyo lamang, kung babaybayin, kung minsan nga'y pinag-uusapan, Diyos ko, matanda na ako, ilang taon nang naglilingkod, hanggang ngayon ba, sinusubukan pa rin. Ngunit lahat namang yaon, naisadsyad, nahiyulagpos, napagtagumpayan, dahil nagpakilala at nagpatotoo, ang pinaglilingkuran mo at sinusundan ay ang Diyos na naghuhulagpos sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mapalad kayo, magala kayo, huwag kayong daing ng daing, huwag kayong reklamo ng reklamo, kundi kayo'y patuloy na manalig magtiwala at sa Amay maniwala. Tayo na. Yan na. Magsimba kayo bukas. Narinig niyo po yung mga mensahe? Ako na po.